Patuloy pa rin ang pakikibalita natin sa iba't ibang sports ngayong may pandemya. At ngayong araw nga, ang Philippine Para Judo naman ang ating kakamustahin. Kaya para makabalita tayo sa kanila, makakasama natin ngayong hapon dito sa PTV Sports si Coach Rezil Rosalejos ng Philippine Para Judo Team. Welcome po sa PTV Sports, Coach! Ma'am Meg, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa ating manood. Coach, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong hapon, no? But before tayo pumunta sa usapang judo, kamusta na po kayo this past months of the quarantine po? Itong quarantine na nangyari sa amin sa Para Judo, ma'am, malaking challenges. Hindi lang naman sa Para Judo, kundi para sa lahat. Sa awa ng Diyos, okay naman po kaming lahat sa team. Baga ma'am, sa judo, sinasabayan namin kung ano yung sitwasyon, ginawa namin ng paraan. Yun yung meron ngayon sa judo, ma'am. Yes, that's good, no? That everybody's okay sa team ninyo, no? Yes, ma'am. But, yes, ma'am. Coach, sa haba po ng quarantine period natin, no, at napakarami nating oras na libre, meron po ba kayong mga hobbies or mga bagong pinagkakaabalahan ngayon? Ma'am, sa bagong pinagkakaabalahan, yung mga uso ngayon, plantito, plantita, nakisabay din po kasi malaking tulong yung sitwasyon na makita mo yung halaman mo, yung tinanim mo na nag-grow, nakakaano ng attention, nakakatulong sa mga pandemic na nangyari. Malaking tulong yung natuto ka magluto, na-enhance mo yung pagluluto mo kasi Ma'am Meg, lumaki tayo na hindi naman pinalaki na may kaya sa buhay, kung hindi survivor. Kaya marunong magluto, mas na-enhance lang, natutong gumawa ng bake maki. Yun yung mga uso, ano yung uso sa social media. Kaya trinay din, ma'am. Yun yung Coach, ang sarap naman yan, bake maki. Pero nakaka-relate ako sa inyo, Coach, kasi ako rin nag-plantito-plantita. Nakisabay na rin tayo dyan. Di ba, nahilig na rin tayo sa mga plants, yes, ma'am. Air purifier, di ba? As air purifier natin. Yes, ma'am. So, Coach, aside po sa pagiging coach ninyo, ano pa po ba yung ibang aspeto ng buhay niyo na naapektuhan dahil dito nga sa pandemyang ito? Actually, ma'am, itong pandemic na dumating sa buhay natin, normal na may challenges, ma'am . Pero yung ganito kahaba, lahat tayo hindi natin inaasahan na ganito kahabang sitwasyon, ito yung lalabanan mo, ito yung alam mo, ma'am, sa akin bilang coach, bilang contact sports ang hawak ko na judo, sanay ka makipagdigmaan sanay ka na lumaban. Pero itong sitwasyon ng coronavirus, ma'am, medyo nagulantang, kumbaga, sabi nga nila na shock. Kumbaga, ilang months, 9 months na tayo ngayon. Kahit napalaban ka, tatamaan ka rin ng anxiety. Ano na bang mangyayari sa sports ko? Ano na bang mangyayari sa mga atleta ko? Maraming tanong. Doon nakatulong, ma'am, yung Philippine Sports Commission. Nagkaroon kami ng session. Unang session namin, kamustahan. Sumunod, ma'am, deal with situation na coronavirus. Yung last, ma'am, kasama yung mga atleta ko, setting goals para, ma'am, maano yung attention mo. Yung kasi, ma'am, kung hindi physically fit, mentally rin dito sa virus. Kasi walang pinipiling sitwasyon. Bata man, ang kailangan lang physically fit ka. Sa sitwasyon ngayon, makatulog ng 8 hours, makakain ng healthy food, nakakapag-workout. Yun yung isa sa mga tulong namin, ma'am, sa mga atleta namin. Coach, nag-agree ako sa inyo ngayon, no? Sa panahon ngayon, ang kailangan natin palakasin ang ating pangangatawan, ng ating immune system. Kaya, gaya na nga ng sinabi nyo, kahit gaano tayo katapang, hindi naman natin nakikita yung kalaban natin. Kaya, mas delikado nga, no?
Coach, dako Yes, naman ma'am. tayo sa usapang judo. Ano po ba yung thoughts niyo once the news was naihatid sa inyo yung balita na totally canceled na itong 10th ASEAN Para Games? What was your initial reaction, Coach? Reaction, ma'am, ano eh, panghihinayang. Kasi, ma'am, itong para judo na 10 ASEAN Para Games, pinaghandaan namin, ma'am, kasi ang last naming perform ng para Games 2008 ay anong year na yun. Parang ang preparation namin, ma'am, talagang buong buo with support ng Philippine Sports Commission tsaka PhilSPAD kay Sir Mike Bato, Chair Ramirez, yung support nila nandun may 100%. Lahat nagagawa ng paraan, pero itong coronavirus, ito yung hindi na nagawa ng paraan kasi apektado buong mundo. Panghihinayang, ma'am, ito yung chance na maipakita namin kung ano yung level at kakayanan namin, kayang-kaya nilang sumabay, ma'am. Yun yung pinanghihinayang namin ang husto kasi hindi lang, ma'am, ano eh, incentives. Kumbaga, ma'am, yung karangalan na maitaas natin yung bandila ng Pilipinas. Buong Pilipino, mahuhusgahan kung ano yung kakayanan ng para judo natin, ma'am, sa Pilipinas. And I have to commend Para Judo Team because paganda po ng paganda yung mga performances nyo with every competition po na sinasalihan nyo. Coach, meron kayong panghihinayang. How about po doon sa inyong mga athletes? Ano po yung saloobin nila nung nalaman po nila na totally scrapped out na po itong 10th ASEAN Para Games? Yung naramdaman nila, ma'am, same din sa amin. Bawat situation naman, ma'am, inilalag ko sa kanila kung ano yung plano, everyday training namin, yung settings ng program, mental training, kasama dun, ma'am eh. Panghihinayang din, ma'am, kasi marami din silang mga sinasakripisyo, ma'am, tulad ng lalayo sila sa pamilya nila, kasi mas pinili nilang mag-dorm na malapit sa venue training namin, ma'am, kasi mas yung contact sports ang judo, ma'am, kaya physically fit, mentally fit. Tapos training namin 2.5 hours, bakbakan. Kasi, ma'am, ang preparation namin na ginawa namin, ma'am, isinabay namin sila, ma'am, sa able body ng judo, yung mga nag-Southeast Asian Games natin, ma'am. Nadismaya, ma'am, pero tayo namang mga Pilipino, kahit napadapa, handang tumayo. Yun naman yung ano ko sa kanila. Yes, ma'am. Ano, ma'am, tayong mga Pino, kahit nahihirapan, kung ma-notice natin sa Facebook, talagang laging may joke, laging may hugot. Alam mo, makalimutan mo lang yung sitwasyon, ganun din sila. Talagang may talagang kaya nating humugot. Pilipino tayo, ma'am eh. Yun yung atin. Totoo, yes, at we are all survivors, sabi nga nila. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Coach, the last time we covered you, the last time Yes, PTV ma'am. Sports covered your training, no, kitang-kita po how hands-on you are sa inyong mga atleta. Yes, ma'am. And how nga na magkakahiwalay kayo ngayon and there are certain limitations because judo is a contact sports. Paano na po yung training nila ngayon? Ma'am, ang training namin ngayon through virtual training, ma'am. Messenger yung gamit namin, ma'am. Kasi pag Zoom, nahihirapan sila, ma'am, kasi taming pinipindot pag Zoom eh. Kaya amit namin Messenger. Mas madali sa kanila yon, mas madali sa kanilang gamitin. Sinisigurado lang namin, ma'am, sa virtual training na may guide sila. Nandyan yung relative, nanay or tatay. Yun yung sinisigurado namin para hindi sila mauntog. Yun yung ginagawa namin, ma'am, virtual training. Monday to Friday, sinisigurado namin na training sila ng 9:30 to 11. Ang pagiging atleta, parang sundalo, ma'am eh, laging prepare. Lalo na sa sports namin na contact sports. Kailangan prepare tayo lagi. Kaya nating ipakita na walang hindrance na hindi kaya, walang pagsubok na hindi kaya.
sasabay tayo. Kaya sabi ko sa kanila, mag-training tayo, mag-virtual training tayo para ma-sure natin na okay tayo sa isa't isa. Nandiyan pa rin yung communication between athlete and coaches. Tapos ma-sure natin na physically fit to. Yun, ma'am. Coach, na-mention nyo nga that judo is a contact sports. And when we say contact sports, Yes, ma'am. dapat talagang may sparring session to, di ba? Para ma-enhance tong skills nila. Yes, ma'am. And now nga na hiwalay-hiwalay kayo ngayon and you're relying on virtual training, sa tingin niyo po ba yung level of skills nila and development bababa kahit papaano? Sa skills nila, ma'am, may possible, ma'am, na bumaba kasi iba talaga yung may partner. Pero yung strength lang, yun yung development. Kasi ma'am sa judo kasi, ma'am, kailangan muscle, yung memorization ng, kailangan instinct, yun yung hindi namin winawala sa kanila. Kasi kahit malakas yung pangangatawan mo, ma'am, kung yung sa isang saglit lang bumigay yung isip mo, wala din yung preparation. Kaya more on mental training kami, ma'am. May mga samples kami sa kanila na ganito yung situation. For example, naghahabol ka ng oras, ganun, training, ma'am, yung ginagawa namin. Ang judo, ma'am, muscle memorization. Kailangan, pag sinabi ng utak, sumunod yung katawan mo. Coach, saan po ba nagsistay ngayon ang ating mga judokas? Ma'am, nung in-announce kasi na totally lockdown mula nung March 9, uwi na sila sa kanya probinsya, ma'am, para puro na safe sila kasi nandiyan sila, kasi sa session nila, kailangan kasama nila yung pamilya nila. Para less yung worries, nag-announce agad na yung mga taga-probinsya uuwi na kasi mas safe kung doon sa pamilya nila may mag-aasikaso, may mag-guide. Kasi dito, hindi agad, ako ma'am bilang coach nila, hindi agad-agad makapunta sa kanila. Although alam ko yung mga dorm nila sa Maynila. Hindi agad-agad kasi nung time na yun, bawal mag-travel, kailangan barangay sperm, kailangan ganito, kailangan ganyan. Kaya sinigurado ko na sila sa pamilya nila. Coach, as people with disabilities to, meron po ba nga ikwento sa inyo yung inyong mga atleta na struggles nila na na-experience now that it's pandemic? March, excited pa sila, ma'am. First 2 weeks, excited sila na walang training, pahinga sa bahay. Yun yung unang feelings na nararamdaman nila. Pero after pang-third na, ma'am, 1 month, worries na yung nararamdaman nila. Kasi nang nangyari sa sports, nagtatanong na sila sa akin, coach, ano na bang session natin? Ano ba yung ganito? Worries na rin sila sa pamilya kasi may nababalitaan nga rin sila na ng virus. Kasi hindi nila nakikita yung pangyayari, ma'am. Nararamdaman lang nila. Di ba, mas malalim yung ramdam mo kaysa nakikita mo. Meron silang pangangamba at takot na nararamdaman. Yes. Ngayon naman, ang tanong ko sa inyo, dun po sa recent shoot and visit namin sa Philippine Para Judo Team training, mapapansin po talaga yung closeness ninyo as a group, no? As a coach po, saan po sa tingin nyo nanggaling yung bonding ninyo? Every time na training namin, may kamustahan muna kasi akong situation para mas maintindihan ko yung attitude nila by training na po. Kaya siguro kinakamusta yung situation ng family nila, kung kamusta na sila. Everyday, ma'am, before training mo kaming situation na gano'n. Kaya siguro mas nararamdaman nila yung concern sa akin, coach, kasi every time na magti-training kami, kamusta kayo? Kasi para mas ma'am, mas ma-deliver ko ng maayos yung training. Coach, sabi nga natin na very close kayo, very maganda po yung samahan and bonding ng team ninyo. I'm sure hindi lang kayo tumatayo bilang coach nila, but also as a friend, no? Ano po ba yung pinaka-nami-miss nyo sa kanila? Ma'am.
every training, ma'am, na naririnig ko yung chain nila, ma'am, yung song nila, guide nila. Yun yung pagdarating na kahit na hindi ako nakikita, coach, morning, yung boses nila, ma'am. Tapos yung yung jolly sila, ma'am. Jolly sila kausap pag darating, excited. Yun yung mimiss ko sa mga atleta ko, ma'am. Yung boses nila, yung bonding, at saka yung pagiging excited nila sa pagte-training. Yung namimiss ni Coach. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Coach, ito ma'am. naman, I will be a bit personal po sa inyo, no? How did you get into judo po ba, and how did you meet these athletes? Nag-start ako mag-judo, ma'am, 1997 high school. First clinic lang, ma'am, ng Muntinlupa Sports Clinic. Doon ako nag-start 1995, ma'am. And then 1997 naging Philippine team ako. Una ko talagang ma'am, sa sports na judo. Lang, ma'am, self-defense. Hindi ko in-expect na may UAAP pala, may national team pala. Nung survivor ako, ma'am, bilang yung pagkatao ko, ma'am. Anak ng driver at anak ng housewife. Hindi lang yung pagiging housewife. Hirap ang magiging magulang, tingin. Yun yung ma'am, ang ko lang, ma'am, contact sports. Kasi pwede ko banggitin, ma'am, yung nanay ko kasi sasaktan ng tato. Well, ma'am, kung bakit ako nag-enroll sa contact sports, ma'am, kasi ako mismo, high school ako, self-defense. Parang, pag nakikita ko, ayoko ng ganyan. Kaya ako, ma'am, na-involve sa sports, sa contact sports. Hindi, nakita, okay itong judo, Kasi una kong nakita, balibang. Sabi ko, ito, Sa sobrang, ma'am, na may pinanghuhugutan ako sa ginagawa ko, siguro nakita ng coach ko na, okay, kasi buo ang loob. Yung parang ang tatag-tatag. Parang ganun yung sa akin. Hanggang sa naging Philippine ako. Nanalo ako ng national selection. Tapos doon ko na nalaman na may once pala. Kasi, ma'am, sabi ko nga sa inyo, hindi ako pinalaki na ng buhay. Kumbaga, survivor. Yung mga batang reels. Sa reels lang kami tira, ma'am. Yun yung realidad. Kaya, nung nalaman ko, ma'am, na sa sports na judo, papasok maging team, may allowance. Yun talaga, ma'am. Ma'am, sabi ko nga sa'yo, pag walang-wala ka, hahanap ka, ma'am, kung paano ka mabubuhay. Yun. Correct. Hanggang sa naging varsity ako, ma'am. Nung nanalo ako national selection, ma'am, naging varsity ako ng US. 1998. Nag-UAAP ako hanggang 2000. Tapos, nag-stop. Yun yung kung bakit nakilala ko, ma'am, yung judo. Una-una, self-defense. Pangalawa, doon nakita na yung pala yung step kasi batang release. Ang alam mo, kung makakain ka yun, yung hindi ka pabigat sa pamilya mo. Yun, ma'am. Kasi 5 kaming magkapatid eh. And then, napunta ako, ma'am, sa para judo 2004 as a volunteer coach. Doon na-challenge kasi yung talent ko, ang sharean ko, visually impaired. Sabi ko, okay yun. Gusto kong subukan. Hanggang sa napamahal na sa akin, ma'am, kasi excited ako, ma'am, every training namin, i-share sa nila kung ano yung talent ko sa judo. Every day training namin, mas alam mo yung mas excited kay na i-share mo to nila. Kasi trinay ko, ma'am, pumikit at sinubukan ko. Medyo malaga, challenging, ma'am. Coach,
Nakaka-proud naman po dahil sa dami-dami ng pinagdaanan nyo. Sabi nyo nga, you grew up with the violence inside the house at saka Batang Liles. Curious ako, Coach, ano po paano kayo binago ng sports? With all the violence that is happening around you, how did the sport change you? Ang sports na judo, ma'am, discipline sports eh. Kumbaga, ang rules ng bata, rules hanggang sa matanda, iisa. Discipline sports, parang in-apply ko yun sa sarili ko na at pagiging atleta noon na maging disiplinado, yun yung ano. Ito yung buhay ko eh. Ito yung everyday life ko. Kumbaga, ma'am, ang mga artista, katawan at mukha. Ako, ang puhunan ko katawan, kailangan ko maging malakas. Yun yun, ma'am, yun yung reason. Everyday life ko, ma'am, talagang, dito ako kukuha ng hindi ako pabigat sa pamilya, hindi ako intindihin, makakatulong pa ako. Kasi, ma'am, Filipino culture, talagang, open arms para sa pamilya. Kasi maliliit pa mga kapatid ko, paya ko, ma'am. Yun, ma'am. Coach, madami nga kayo, as we said kayo na hardships na pinagdaanan, pero meron pa kayong isang battle na nilabanan, which is cancer. Can you share to us yung experience nyo with this? Yung experience ko, ma'am, na nagka-cancer ako. First nun, ma'am, nung nalaman kong may cancer ako, 2010, ma'am, nalaman ko may cancer ako. Question, ma'am, bakit ako? Yun yung unang tumatak sa utak ko, ma'am. Hanggang ang tagal ko, ma'am, na-accept na may sakit ako, kailangan ko na magpa-undergo ng operation, proseso. Matagal, ma'am. Yung talaga, yung may cancer na in denial, pinagdaanan ko yun, ma'am. Mentally prepare, financially prepare, emotional prepare. Lahat ng preparation, kailangan pagdaanan mo yun. Kung hindi, mamakaisip ka ng kung ano kung hindi mo kakayanin. Yun. Talagang, tsaka prayer, ma'am. Yun yung the best, sir. Talaga, kay Papa God. Yun yun, ma'am. Tapos, doon na pumasok sa isip ko, ma'am, na everyday life natin, kailangan happy, maging mabuting tao. Tapos kung kaya mong gawin ngayon, wag mo nang ipabukas kasi wag mo ipangako yung bukas kasi sigurado. Kasi itong buhay natin hiram lang. Yun yung, ma'am. Pero nung dumating yung coronavirus, ma'am, naging ano ko na sa life ko, ma'am, kasi nabully ako. So sa itsura ko, ma'am, bully ako. Sabi ko, Papa God, sana yung time na lahat ng tao naka-face mask. Nung dumating, ay, wag, ayoko. Nabully ako, ma'am, Sorry, ma'am. Sige, Coach. Tunan ko na love, happy ang everyday. Tapos kung kaya mong gawin ngayon, huwag mo ipagbukas, huwag mong ipangako yung bukas kasi hindi sa'yo. Iparamdam mo yung nararamdaman natin ngayon, ma'am, sa coronavirus. Na-apply ko na sa buhay ko yun, ma'am, yung feelings na iparamdam ko sa mahal ko sa buhay kung gaano ko sila kamahal. Hindi ako mahihiya kasi baka bukas. Yun yung reason. Sorry, ma'am. Sige, Coach, okay lang yan. Sige, Coach, okay lang yan. Yun, ma'am. Share nyo lang sa amin. We're open to hear your story po. Yun yung pinaka-the best kong natutunan, ma'am. Kaya sabi ko, nung nakadaan ako ng bully, ma'am, sabi ko, bakit ako magpapa-apekto? Ako to sarili ko to. After nung cancer, ma'am, naging matapang ako. Hindi ako nahihiya. Hindi, pinatatag ako, ma'am, sa pinagdaanan ko. Kasi kung sinong tutulong sa akin kung sarili ko mismo, hindi na nabago yung anyo ko.
anyo lang naman yung pinangahawakan ko, ma'am, yung kalooban, yung mabuti, kaysa yung panlabas lang to eh. Lahat tayo. Yun yung naging ano ko, ma'am, na tumayo ka, lumaban. Walang ibang tatanggol sa'yo kung hindi sarili mo. Ibang magmamahal sa'yo kung hindi sarili mo. Ikaw ang bigay kaysa ikaw ang bigyan. Yun yung naging ano ko, ma'am. Naging pinangahawakan everyday na pag nag-pray ako, ma'am, Lord, salamat kasi hindi mo ako iniwan sa laban ko. Salamat kasi anumang challenges, pinatatag mo. Yun yung pinaka-ano ko, ma'am, Meg. Coach, totoo yan ang kabutihan, what matters most is our inner self. Hindi yung outer, because yung outer naman, lilipas yan. Di ba? Yes. Coach, sa lahat ng mga dark times na experience nyo, ano yung hinugutan nyo ng inspirasyon? Hinugutan nyo ng lakas? Ma'am, ang hinugutan ko talagang lakas nung time na yon. Yung, ma'am, tuturo ko sa mga kids, elementary and school, beside, ma'am, sa hawak din akong judo club, ma'am, sa General Trias Judo Club. Sila yung sila yung hitan ko, ma'am, na sayang naman yung talent ko na shinare ni Papa God ko ma-share sa iba. Yung mga nangangarap, yung mga bata na may struggle sa loob ng tahanan, na sa sports lang makakaliw ng mga daanan nila. Yung mga broken family, yan talaga yung mga target ko, ma'am, yung may mga bata na wala namang kalan, pero biktima ng broken family, kahirapan. Yun yung ano, ma'am, yun yung isa sa nakaset sa utak ko na sila yung nangangailangan sa ako, yung kailangan nila ako, kailangan nila yung talent ko. Doon ako, kaya sabi ko nga nun, ma'am, nung inoperahan ako na sinabing may cancer ako, sabi ko, Lord, kung wala na akong silbi sa mundong ibabaw, kunin mo na ako. Pero kung, Lord, itong talent na shinare mo sa akin, pag binuhay mo ako, sabi ko ganun, ma'am, nakipag-usap ako kay Papa God. Sabi ko, kung bubuhayin mo ako, kailangan magamit ko yung purpose ko. Talagang ma-share ko sa mga batang kailangan ako. Sabi ko nga, yung na hindi nila alam, broken family, struggle sa pamilya, kahirapan. Kasi alam ko, ma'am, sa sports ko, judo, may scholarship, ma'am, UAAP, national team, nabuo pa yung sports academy, ma'am, ng Philippine Sports Commission. Malaking tulong yun, ma'am, sa batang katulad namin sa judo, ma'am. Yun yung doon na umugot talaga. Coach, napaka-inspiring ng buhay mo, no? Ano yung mabibigay mong advice sa mga taong may pinagdadaanan din? May it be physical violence, may it be bullying, may it be self-doubt, or illness. Ano po yung maipapayo nyo sa kanila para bigyan sila ng lakas ng loob din? Una, ma'am, ang mapapayo ko sa kanila, lumapit sila sa Diyos, isuko nila ang lahat. Di man nila naiintindihan yung mga nangyayari sa kanila ngayon. Pag nalagpasan nila yun, ma'am, sasabihin nila, kaya ko pala. Silang magpadala, ma'am, ng, although, ma'am, may magsabi na kaya mo kung sa pinagdaan. Pag ma-survive mo, yung pinagdaanan mo, yung situation mo, yung luha, papalitan ng ngiti eh. Kasi parang ang tatag bilang tao, mas lalo naman pag cancer. Ano lang yan,
kailangan mas matibay yung isip at mo pag may mga pinagdadaanan ka. Tsaka kumausap kayo ng taong pinagkakatiwala nyo. Yun lang yun, yung huwag kayong matakot. Tumayo kayo, bumangon kayo. Lagi, yung ulit-ulit ko sinasabi, hindi mo man naiintindihan yung mga nangyayari sa iyo. Darating yung time, ngingiti ka na lang. At sasabihin mo sa sarili mo, katulad ng sinabi ko sa akin na, kaya ko pala. Yun yung, yun yung message ko sa kanila. Ah. Ay, that's so heartwarming. Pati ako naantig. Yeah. Besides yung personal, you've won so many battles with your life. Pero yung team din overcame different challenges. Now nga na nire-represent nyo na rin yung bansa natin. In your opinion, Coach, how big of an inspiration po yan para sa ibang may kapansanan? Sa mga kaibigan natin diyan, kababayan natin na may sanan, wag sila hiya. Kasi lahat tayo, prepare ni Papa Diyos, ipinanganak tayo na may talent. Hanatin. Kasi wag tayong magtago. Lumabas tayo. Hanapin natin kung ang purpose natin sa buhay. Pag nakita mo 'yun, lala yung sa mga kababayan din na may kapansanan, sa kaibigan natin na may pinagdaanan, huwag kayong ilabas niyo yung sarili niyo, huwag kayong mahiya. Niyo yung sarili niyo kung anong purpose niyo. Bumangon, may talent, hindi mo lang alam. Yun yung, ganun din ako nun eh. Hindi ko alam kung anong purpose ko. Kailangan lang hanapin sa bawat dagok ng buhay. Doon ka matututo at doon ka babangon. Coach, lastly, yung message niyo po sa ating Philippine National Para Judo Team at sa mga tao na rin with disabilities na nangangarap na maging katulad ninyo. Para sa mga atleta ko, sa para judo, manalig lang tayo, maniwala tayo sa proseso na meron, magpakatatag tayo sa kabila ng pinagdaanan natin. Hindi naman, lahat naman tayo na apektuhan. Magpakatatag, kapit-bisig lang tayo. And then, sa mga may kapansanan na mga kababayan natin, magpakatatag kayo, wala buhay na ipinagkaloob sa atin. Yun yung wish ko. At lagi nyo lang anuhin yung sarili nyo. Lagi kausapin nyo yung sarili nyo na yun lang. Coach, maraming salamat sa inyong mensahe and thank you rin po sa oras na ibinigay niyo sa amin dito. We're truly inspired by your story. We wish you well, stay safe po, and God bless. Thank you, Ma'am Meg. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa chance na ibinigay niyo po sa amin. Thank you po. Ingat kayo. Malaki man ang naging pagbabago sa sports dahil sa pandemya ang kinakaharap ng mundo ngayon. Hindi nagpatinag dito ang Philippine Para Judo Team. Bagkus, ginawa nila itong pagkakataon para sumulong.